nakapunta ka abroad, marami kang pera. Pag uwi mo dito, mayaman ka, sikat ka, ganun. Hindi pala talaga ganun. Kasi pag nasa abroad ka, wala kang choice kundi mag-work eh. Para kang robot dun. Ano yung mga business na ginawa mo? Dog food, resell ng sapatos, ano pa? Kaya langis, ganun. Na-try ko pa frozen meat. Parang ano hindi ka mapakali pag wala kang income. Ayaw mo talaga mabakante. Takot ako maghirap ulit eh. Ito na. Sobrang excited ako. This is our first ever episode of Flip Talk. Welcome dito, guys. So, we're here. We're gonna talk about life, sapatos, learnings, and so many things. And I'm just really excited for this one kasi special tong episode na to kasi inuna na natin ang isa sa mga trending ngayon sa social media. Yan. Na-prank na to. Alam mo, marami na nangyari dito. Nambarat na to. Nang amoy na ng gamit na sapatos. Lahat na ata ng experience na pagdaanan nitong tao na to. And I'm just really excited kasi mas makikilala ko siya on a deeper level. Of course, pag nag-podcast talaga tayo, mas nalalaman natin yung storya behind that person. And I'm just really excited. Wala nang iba kundi ang nakilalang Flip Mamba dito sa social media, Mr. Carlo Jimenez. Kamusta naman ang araw mo? Busy ka ngayon, di ba? Medyo boss, medyo ano naman po. Tuloy-tuloy yung ano natin eh. Malakas kasi yung ano natin, branch natin dito eh. Yan. Galing ka rin ng event ngayon. Hindi po, kahapon po. Galing ka ng event kahapon, saan? Sa Nobel's Bazaar, sa World Trade. World Trade, okay. Sige, pasimulan na natin to. Carlo, yan. Bago ka napasok sa Flip, yan, lalaman natin na start. Ano ba si Carlo nung mga kabataan mo nung nag-aaral ka? Anong course ang kinuha mo? Nung college po, kinuha kong course HRM, pero hindi siya yung talagang gusto kong course. So, yun yung napiling course ng father ko kasi that time, parang yung gusto kong course, hindi namin afford. Parang ang gusto ko yata nun is marine, ganun. Kasi yung parang mentality before or parang mga sa matatanda, pag sinabi, pag nagbarko ka, maraming pera, ganyan. So, yun talaga yung gusto ko kasi ang goal ko lang naman before, pag nakapagtrabaho, maalis talaga yung family namin sa hirap. Okay, so si Carlo, yung family nyo, would you say na may kaya or talagang galing din kayo sa hirap? Galing po talaga sa hirap. Grabe. Okay, ilang kayo magkakapatid? 4 po. 4 kayo magkakapatid, pang ilang ka? Pangalawa po sa panganay. Pangalawa ka sa panganay. Okay. So, okay, ano tayo, rewind muna tayo. Nung kabataan mo, anong yung mga experiences mo na pwede mong i-share sa amin? Yan. Anong hilig mo noon? Basketball? Ano ba? Mahilig na rin po ako mag-basketball. Ang lagi kong kalaban, syempre, mga kapatid ko. 3 kasi kami lalaki. Parang hinabol na lang yung batang babae. Yung bunso namin babae. Oo. Okay. So, mahilig na rin po kami mag-basketball. Syempre, sapatos. Pag napapadala kami ng mga, yung lola ko po galing abroad, yun. Parang bata pa lang, yung sneakers, parte na ng buhay na. Ng buhay nyo na magkakapatid. Kayong 3 lalaki, hilig nyo basketball. Tapos, syempre, laki kayo sa hirap. So, pag nagpapadala yung lola nyo abroad ng sapatos, kanyari, pinadala ka ng Nike, or kahit anong sapatos man yan, ano yung nafe-feel nyo? Anong ginagawa nyo magkakapatid? Nag-aagawan. Ay, gagawa kayo. Most likely ba lahat kayo nabibigyan or meron lang, okay, itong year na to, si Carlo lang, ganun. Meron bang ganun? Meron po. Kasi kami ni Kuya, magka-size kami. So, mula bata kami hanggang siguro mga high school, iisa yung size namin. Si Kay lang namin naiba yung pangatlo. Kasi mas parang ahead kami ng 5 years, 4 years. So, hindi siya namin ka-size. So, pag may dumating na size ni Kuya, natutuwa ako. Siyempre, wala siyang choice, magagamit ko rin yun. Pinapaalam mo ba sa kuya mo na gagabitin mo or minsan? Hindi na po eh. Hindi na. Parang kadikit, ko na talaga siya eh. Nagagalit siya sa'yo? Minsan, kami. Oo. Umabot din sa point Ano yung pair na pinadala sa'yo ng lola mo na tuwang-tuwa ka? Kung maaalala mo, yan. Hindi ko alam yung exact model. Siguro pag tuturo ko na kay Marcel. Yung Jordan siya na, Jordan o Nike lang na panlaro. Tapos may blue lang siya na, sobrang tagal na kasi hindi ko maalala. So, yun yung mga sapatos na talagang tuwang-tuwa ka. Okay. So, anyway, fast forward tayo ulit. Yang sitwasyon nyo sa family mo, hanggang kailan yan? Hanggang nag-aral ka ba ng college or high school? Actually, hanggang ngayon naman, may pa rin naman. Oo. Pero nung college, medyo nakakaluwag-luwag na kami kasi nung time na siguro 3rd year, 4th year kami, si Kuya may work na siya. May work na? Nakagraduate siya? Nakagraduate naman siya. So, si kuya mo, parang tumulong siya sa family nyo? Yes po.
Okay. Tapos ikaw naman, fast forward tayo, nung graduate ka, syempre, anong na-feel mo no? Nakagraduate ka na? Parang excited na nakakaba. Oo. Kasi syempre, for the first time, ang goal ko naman talagang tumulong or kahit pa paano, syempre, mabili ko yung mga gusto ko. Oo. Pero at the same time, may isip mo na, syempre, kailangan ko pa rin ibalik yung mga pinundar sa akin ng magulang namin na, syempre, Yes. yung tulong. So after graduation, nakakuha ka ba agad ng trabaho? Yes po. Saan ka nag-work? Natatandaan ko pa to, hindi ako proud sa ginawa kong to. April 17, Oo. graduation. Talagang eksakto. Okay. Wow. April 17, graduation. April 18, yung pinag-OJT-an kong hotel sa may Novotel Manila. Uy, maganda dun Oo. Oo. Pinapasok nila ako. Sabi nila may offer sa akin work. Oo. Doon na lang daw i-discuss. Pero nung pagpasok ko kasi doon, parang medyo magulo yung transition nila. Parang first day ko, nag-work ako 18 hours. Wow. Tapos, tsaka ako na lang nalaman na apprenticeship pala yun, hindi pala talaga actual work. So, Okay. Malaki yung tip doon. Umaabot siguro mga 500 to 1,300 a day. 1,300 sa'yo lang yun? Sa akin lang po. Yun. Okay. Sakop ko kasi yung parang umagang hanggang gabi. Kaso, 18 hours ba naman eh? Hirap. Siguro mga 2 days lang po tinanggal ko, umalis na ako. So, nagtrabaho ka sa Novotel na mga 2 days lang? 2 days. Tapos, Pero nakuha mo yung sweldo mo sa tinrabaho mo sa 2 hindi araw? po. Yung tip lang po yung nakuha ko. Kasi nahiya na rin ako, syempre, alangang. Bakit umalis ka? Yun nga po yung... Dahil sa sistema na yun? Sa sistema po, hindi ko talaga kaya na parang... Syempre, kahit pa paano pag-graduate mo, gusto mo medyo prepared ka. Gusto ko yung position na nakuha ko dun sa work, sa hotel na yun. Pero parang nade-drain agad ako. Kahit pa paano, syempre, gusto ko may leeway na kahit pa paano magpahinga. 1 week, ganun. Okay. So, hindi ka ba na-pressure na parang, okay, after graduation, ngayon, nagkaroon ka agad ng OJT, kumita ka agad ng 1,000 to 1,300 per day. Hindi ka ba natakot na parang, ay, shit, baka pag umalis ako wala na akong agad makuha ng trabaho? Anong diskarte ginawa mo? Natakot po. Kasi parang, nung pag-alis ko doon, parang maka-apekto siya sa mindset ko na, uy, okay lang pala, baliwalain yung trabaho. Nung umalis po ako doon ko naramdaman na mahirap pala mag-apply ng trabaho. Gaano katagal after mong umalis na Novotel nakakuha ka ng trabaho? Siguro mga 3 weeks to 1 month. Hindi ganun katagal. Hindi ka tambay. Yan. Hindi ka naging tambay talaga. As in, pinilit mo magkaroon agad ng trabaho. Saan ka naman napunta? Nung nagsuschooling ako, nagpa-part-time na ako sa Starbucks noon. Okay. Nag-Starbucks ka. Oo. Nagbarista ka. Mm. Okay. Tapos yun nga, parang umalis ako sa Novotel, parang naisip ko, saan pa ako mag-a-apply? Dito sa napagtrabuhan ko na before. Nag-apply ako sa Starbucks ulit. Okay, so nag-Starbucks ka. Gaano katagal ka sa Starbucks? Siguro mga 3 months. 3 months. Okay, malapit lang ba yung Starbucks na pinagtrabaho mo kung saan ka nakatira? Mga 2 sakay. Nakatira kasi kami dati sa Cubao. Okay. Medyo squatter area yon. Tapos, parang sa may pinagtrabuhan ko sa may Eastwood, Libis. Okay. So, talagang mahirap yung childhood mo. Medyo. No, Carlo? It wasn't easy for you. So, talagang kumbaga na-expose ka talaga sa ganong klaseng environment. 'Di ba? All you wanted to do is work agad para 'di ba, makalabas kayo agad sa ganon scenario. So, anyway, nagtrabaho ka sa Starbucks 3 months. Ba't umalis ka ulit? Hindi ko siya feel eh. Bakit di mo feel? Okay naman doon, di ba? Okay Kumbaga, naman siya. oo. Okay din naman yung rates. Okay din naman mga katrabaho. Parang hindi ko talaga naramdaman na masaya ako doon. Okay. So, parang after 3 months, Alis ka na naman. alis na naman ako. Saan ka naman napunta nito? Malapit lang sa bahay naman, sa may Kuya J. Kuya Nag-waiter J ako. Restaurant? Restaurant. Ni Jericho Rosales? Okay. Ano ginawa mo doon? Waiter po. Nag-waiter ka? Okay, so from pumasok ka sa Novotel, nagbarista ka, tapos nag-waiter ka sa Kuya J's. Gaano katagal ka naman sa Kuya Doon po J's? medyo tumagal ako mga 1 year. Okay, 1 year ka doon. Something, 1 year, 2 months. Bakit ka tumagal sa Kuya J? Unang-una malapit sa bahay, tapos kapalagayan ko ng loob yung mga katrabaho, tsaka yung, kumbaga hindi ko ramdam yung pressure. Ramdam ko yung pressure, pero parang kahit papaano, may natututunan ako. Siguro mga everyday, may nakakasalamuha akong ganito. Pag sa Starbucks, nung nasa Starbucks kasi kami, talagang ang tawag dito, masasabi kong standard sila. Yeah. Stricto talaga. Oo. Okay naman sa akin yung ganun, kaso
Siguro sabi ko hindi talaga para sa akin yung Yeah. Oh. Kasi Worth it mafe-feel na. mo 'yan di ba? Habang Parang nandoon ka sa everyday. proseso. Tsaka kahit papaano, iniisip ko rin yung yung development ko after ko. Kunyari, hindi pwedeng barista lang ako for the next ganto ganyan. Nung in-interview nga ako, ay yung umalis ako sa Starbucks, tsaka ako lang late nalaman na kaya pala nung hinire nila ako ulit, may mga ako lang yung dumaan ng extra interview. Yung pala yung gusto nila pag na-interview ka ulit ng parang Ibig sabihin gusto ka talaga nila. i-promote na parang naka-line up ka. Pero dahil naging pasaway ako nun, Na-miss mo yung opportunity na na-miss ko yun. yung opportunity. Would you say na sana kung aware ka na may ganun, sana nagstay ka pala? Oo naman. Kasi isa yun sa kino-consider ko ba't ako magtatagal sa isang trabaho. Syempre, ayoko habang buhay nandun lang ako sa isang posisyon kahit papano. Gusto ko may natututunan bukod sa salary or sa rates. Oo. Syempre yung kumbaga yung naaakit ko yung ladder. Kung Yes. saan gusto Oh. ko pumunta. Ikaw ba yung tipong tao na you don't settle for less? Opo masasabi ko. Yung gusto mo laging nabibigyan ng value yung ginagawa mo, mas tumataas yung posisyon mo. Ikaw ba yung klaseng gigil na gigil ka talaga sa ganun? Siguro sa posisyon hindi ganun. Pero sa learning or sa mga natututunan ko, Yeah. sa mga nakasaluma ko, opo. Okay. Ganun. Is it hard to be, kasi yan, for example, syempre nag-waiter ka for one year. After nun, ano na yung ginawa mo? Ito isa mga pinakamalaking step na ginawa ko. Parang nag-sacrifice ako pumuntang abroad. Pumunta ka ng ibang bansa. Yun yung mahirap. Yun yung gusto ko itanong sa'yo. Kasi nabanggit mo sa akin yan dati na nag-abroad ka, na nahiwalay ka sa family mo. No, gaano katagal yung nagpunta ka ng abroad? Siguro mga 2 years and a half. 2 years, 4 months. Ganun. 2 years and 4 months ka wala sa Pilipinas. Nasang bansa ka nito? Dubai po. Dubai. Okay, napakainit doon. Kim, galing ka doon, di ba? So, nag-Dubai ka for 2 years and 4 months. Anong work mo doon? Barista po. Barista ka rin. Bar? Na bar talaga siya. Coffee shop siya. Coffee shop siya. Okay. So, what made you decide na, kunyari, after, for example, Kuya Jay ka, tapos, nag-resign ka ba doon? Or umalis ka lang? Yes, nag-resign po ako nung parang napag-desisyon namin ng tito ko na naka-stay sa Dubai na kukunin niya ako. Kukunin ka niya doon. Ano yung naging challenges mo doon towards yung gap na malis ka sa Kuya Jay, kausap mo yung tito mo, tapos kailangan mo mawalay sa pamilya mo. Was it hard? Sobrang hirap po. Kasi iniisip ko pa lang na, totoo ba to? Ganto ko kabata? Kasi parang umalis yata Ilang ako. taong ka nun? 20 or 21. 20 years ganun. old. Okay. At a very young age na experience mo yung gano'n. Siyempre, close mo yung mga kapatid mo. 'Di ba? Tapos aalis ka ng ibang bansa. So, nung ginawa mo nung umalis ka ng ibang bansa, Carlo, malungkot ba? Sobrang lungkot po nung nag-sink in na lang siya sa akin nung nasa airport yung nagyayakapan na kami. Talagang hindi ko na napaluha na ako nun. Oo. Pero nung before yung nagpe-prepare kami ng mga papers, nagpapaayos kami ng visa sa mga... Parang excited ka pa. Excited pa ako nung sabi ko, para sa amin to, parang kaya to. Kasi mga ilang taon lang, parang yung mindset ba na normal na Pilipino, pag nakapunta ka abroad, marami kang pera. Pag uwi mo dito, mayaman ka, sikat ka, ganun. Oo. Hindi pala talaga ganun. Bakit mo nasabi na hindi naman talaga ganun? Kasi nung nandun na po ako, yung hirap talaga na malayo sa pamilya. Kasi nung time na nandun na po ako, nakahanap na akong work. Yung nag-iisang kasama ko sa Dubai, iniwan din ako. Oh, so naiwan ka mag-isa doon. Ako lang po talaga mag-isa. Hindi ka sabi mo yung kaibigan mo, iniwanan ka. Ay, tito ko po. Ay, yung tito mo, iniwanan ka. Pero nakabuo ka naman ng mga kaibigan doon. Yes po. Bali kasi ang setup sa Dubai. Shoutout sa mga taga Dubai dyan. Para siyang hotel. Okay. Tapos binabayaran nyo lang isang flat. Okay. Ikaw naman mamimili ng mga kasama mo. Pero syempre, pag kabayan, puro kabayan lang kasama mo doon. So, ang ginawa ko, umpisa pa lang, nung in-announce na ng tito ko na uuwi na siya, kinaibigan ko na talaga yung mga kasama namin. Okay. So, parang yun naging family ko doon. So, thankful ako kasi yung mga nakasama ko doon, mas nakakatanda sa akin. Syempre, nagulat nga sila, ganun ba kabata kasama nila. Oo. 20 years old ka nun eh. Siyempre, bagets-bagets ka pa nun. Nagpapasalamat din ako kasi yung parang mga nakasama ko doon, mag-asawa sila, parang ako yung naging anak nila. Okay. So, meron kang kahit papaano may guidance ka from those people, no? So, nung nandun ka sa Dubai,
Ano naging setup nun? Syempre, mas malaki income mo kahit papaano. Naging ano ka ba? Like, maluho ka sa sarili mo? Or anong naging senaryo mo doon? Never ako naging maluho talaga. Talaga? Feeling ko kahit hanggang ngayon. Pati nga yung Travis Scott na bigay niyo po, di ko pa nasusunod. Kasi alam ko yung presyo. Oh, Parang bakit, hirap. hindi ka talaga material na tao? Hindi po eh. Parang nire-reward ko yung sarili ko pag may naabot akong achievement or parang goal. Tsaka ko lang siya sasabihin, sige, bilhin ko yan. Did you ever buy something as a reward for yourself sa nagawa mo? Meron ka ng gano'n na experience sa sarili mo? Meron naman po. Ano 'yun? Yung na-hit namin yung incentive dun nung barista kami dun, parang nakakakuha kami 600 dirhams. So, magkano yun? Okay, anong binili mo? Air Force One na parang special edition yun eh. Na naka-sale pa yun. Magkano mo nabili? Nabili ko siya around 250 dirhams. Magkano yun sa peso? Hindi ko sure. Bobo ako sa mat. Okay, magaling ka sa, magkano 250 dirhams? Times 14 or 1450. Times, galing Pero hindi siya ganun kamahal naman. So, mga 7,000 mga 7,000. ganun, no? So, binili mo yun sa sarili mo. Ano yung feel mo? Sobrang saya. Oo. Kasi for the first time, parang walang magbibigay sa amin, walang kamag-anak nagpapadala. Oo. Talagang pinaghirapan ko lang siya. Tas legit pa siya. Yeah. Nag-start kasi ako sa mga fake, okay na ako dun. Captimar, ganyan. Tas yung na-feel ko, saya pala. No, it's good, no? Kasi ngayon ko lang nakausap si Carlo, ngayon ko lang nalalaman na ganun pala yung mga experience niya sa buhay. So Carlo, hindi ka material na tao, masipag ka, you are very dedicated kung ano yung mga ginagawa mo sa trabaho. Would you say na, paano yung income mo noon na talagang binibigay mo talaga sa family mo? Or Opo, nag-iipon ka? Yun din po yung parang hindi ko alam kung tama ba yun or mali eh. Oo. Kasi umabot sa point na pinipigilan ako ng kuya ko na yung panganay namin na sabi na sobra-sobra ka magbigay. Oo. Parang ikaw na nga. Wala na natitira sa'yo? Parang ganun po. Oo. Parang alam kasi ng mother ko yung yung nanay ko kung magkano yung sinasahod ko dun. Parang medyo nagsisi ako sa part na parang sabi ko, oo nga no. Sana nag-save ka. Kahit pa paano. Oo. So 100% parang halos binibigay mo. Umabot po sa time na ganun. Tapos parang dumating din sa point na nanghihiram pa ako kay kuya na nandito siya. Ako'y nasa abroad. Nasa abroad ka na nga eh. Di ba? Grabe. It's also like, sobrang bihira sa tao yun na, actually maraming ganong OFW, no, na talagang nandun abroad, talagang kahit sila wala na makain, basta may mapadala lang sila. Kasi madami ako napapanood ng mga ganyang palabas, di ba? Marami rin akong friends na nasa ibang bansa na ganun din yung setup nila, na talagang mas binibigay nila yung kinikita nila sa family nila. Di ba? So anyway, going back, sabi mo nga, sana nakapag-save ka. Di ba? Sana nakapag-save. Doon sa 2 years and 4 months mo, hindi ka nakaipon. Nakaipon eh. Kaso, nung pag-uwi ko, para akong nasa pelikula ng boss. Bakit? March 13 or 14, umuwi ako kasi Ang galing mo naman sa date. Talagang specific. Okay, March 14 or 13? pandemic. Ay. Pagbaba ng eroplano. Parang nasa pelikula talaga. Oo. Lockdown Manila. Sabi ko, buti nakaland ako. Hindi ako Hindi ka naipit doon. hindi po ako naipit. Naka-GoPro pa nga yun eh. Na parang sabi ko, sasakay kami sa eroplano, ilang piraso lang yung tao. Totoo ba ito? Matutuloy ba ito? Sana hindi i-cancel. Ilang kayo, sa tingin mo, ilang kayo sa aeroplano? Wala pa pong 15 eh. Wala Talaga? pang 20 eh. Ganun. So pagbaba mo galing Dubai, pandemic. Lockdown po. Ooh. Legit. Hindi ako March 13 or 14 or 13 to 15. Oo, kasi yun din yung pandemic. Actually, nasa Hong Kong ako nun. Mm. Oo, at that time. So, nag-pandemic yun. Parang tinake ko siya as a sign na parang siguro sabi ni Lord, dito muna ako. Pahinga ka muna sa Dubai. Masyadong pinapahirapan sarili mo. Oo. Wala ka naman naipon dun eh. Wait, so umuwi ka ng Pilipinas for the sake of magbakasyon ka or Magbakasyon po. magbakasyon? Okay. Sa work ko po kasi before, pag nakapag 1 year ka, may maiipon ka na 30 to 32 days na leave. So, Okay. inipon ko yun. Hindi ako nag-off. Hindi ko ginagamit yung leave ko. Kahit may sakit ako, pasok lang. Tapos tuwan-tuwa ako, makapag-leave ako. Tapos sabi sa akin ng manager ko na siya eh, Indiano siya eh. Sabi niya, sure ka ba, uwi ka? Pwede kang umuwi, tapos pagbalik mo dito, wala ka ng work. Kasi, mas grabe daw yung
kumbaga yung Yung kumakalat backward. na virus Oo. talaga sa Pinas. Okay. Isa yung Pinas sa pinakatumataas na cases eh. Oo. Sabi ko, hindi, kailangan ko talaga So, aware ka na parang may virus na bago ka umuwi ng Yes Pilipinas? po. Sa totoo lang, ayaw nila ang paalisin. Kasi that time po, promoted na ako nun. Hindi na ako barista nun. Grabe. Supervisor na po ako nun. Wow. Okay. So, bumalik ka dito sa Pilipinas para magbakasyon tapos lockdown, naipit ka sa Pilipinas. Hindi ka na nakabalik ng Dubai. Bala ko bumalik eh. Kasi, syempre, nandun na ako sa posisyon na yun eh. Oo. Kumbaga, Supervisor ka na eh. Pag Supervisor bumalik ka, na ako eh. supervisor ka na eh. tsaka parang gamay ko na eh, yung work eh. Mm-mm. Gusto ko man, sa visa kasi na sa Dubai, pag hindi ka nakabalik within 90 days, Mm-mm. if I'm not correct nyo na lang ako, mapavoid yung visa mo. Okay. Hanggang sa na-void yung visa ko, hindi ako nakabalik. Sige, di wag. Dito na muna. So, naipit ka dito. Yung inipon mo na para makauwi ka ng Pilipinas, naubos. Naubos. Doon din parang yun yung pinaka-loss ko kasi every month, akala nila may sinasahod ako doon. Meron naman, pero hindi ganon. Oo. Tumagal ng 1 year. Every month pa rin ako nagbibigay sa mother ko na hindi niya alam. Kasama na yung savings ko doon. Okay. So, naubos ka ulit. Naubos din. Na back to zero ka na naman. Mm. Pandemic days to. Mm. Anong ginawa mo? Doon na po nag-start na parang mag-side hustle ako. Doon lumakas yung parang bisyo ko sa sapatos. Ayan, maganda yan. So, nag-resell ka din ng mga sapatos. Nag-buy and sell ka. Mm. Kasi kuya mo yun ang ginagawa niya rin, di ba? Kumbaga na-hook lang nila ako. Pero before, na-try ko pa mga frozen meat. Nauso yun eh. Oo. Parang binibenta. KFC ano daw. Oo. Jollibee na chicken. Oo. Yung mga galon. So, nag-side hustle ka. Side hustle. Kahit mga dog food, pinasok ko po. Talaga? Ano yung mga business na ginawa mo? Dog food, resell ng sapatos, ano pa? Mga ano ng motor. Mga langis, ganun. Ilang months yun bago mo naisipan gawin yun? Na nandito ka na sa Pilipinas? Saglit lang. Wala pang 1 month eh. Talagang hindi ka mapakali, Hindi po. no? Kasi pag nasa abroad ka, wala kang choice kundi mag-work eh. Para kang robot dun. Parang hindi ka mapakali pag wala kang income. Opo. No, ganun si Carlo. Kasi meron ako nakausap dati eh. Kahit walang income ng ilang buwan, masaya pa rin siya eh. Chill lang eh. Oh. Pero ikaw, grabe kasi yung gap mo sa mga bawat na ginagawa mo, parang ayaw mo talaga mabakante. Mm. Diba? Gusto mo lagi may trabaho, kailangan ng income, kailangan ng ganito. Bakit ganun yung mindset mo? Takot kasi ako parang takot ako maghirap ulit eh. Yeah. Parang ayoko yung ma-feel na parang walang-wala ulit kami. Yeah. Parang ganun po. Kasi sino bang tutulong sa akin? Nung time kasi na wala na rin yung father namin eh. Mm-mm. Nung unang uwi ko, dahilan nun, wala na yung father namin. Yung pangalang uwi ko, yun nga yung pandemic. So parang sabi ko, yung time na kasi yun, nung namatay si Papa, gusto na talaga, parang feeling ko, nararamdaman ko kay Kuya na gusto niya na family na. Long time girlfriend niya na yun. So, nung Okay. namatay si Papa, ako na yung parang Para panganay. ikaw yung naging panganay. Yes. Pumalit. Kasi yung kuya mo parang mag-asawa na, magkakaroon na ng sariling pamilya. Kasi syempre, panikaroon ka na ng sariling pamilya, yun na yung priority mo eh. Yes po. Di ba parang ako, yun din yung experience ko ngayon, di ba? I'm on that phase right now, even though I'm not yet married. Pero syempre, yung mindset ko, nandito na sa kasama ko ngayon, di ba? So ikaw, are you gonna say na, para masasabi mo ba sa akin na ready ka na ikaw yung magiging panganay? Sa ngayon po, parang ganun na kasi yung setup namin ngayon sa bahay. Oo. Si Kuya kasi Umalis na, oo. may bahay na sila sarili, may anak na siya, may asawa na siya, kasal na siya. So parang ako na talaga. Ikaw na yung tumayong kuya ngayon. Yung mga dalawang kapatid ko nag-aaral pa, tapos si mama, wala na siya asawa. So, yun. So, racket. Gawa ng, benta ng, ano yung mga binenta mo? Langis, Langis. nag-start sa dog food, frozen meats, tapos... Di ka nagbenta ng face mask saka face shield nung Muntik pandemic. na po. Oh, Kaso wala nang ginawa ko yan. Boss, ginawa ko din yan. Benta ko face mask, face shield, alcohol, gloves. Kasi nung pandemic, yan ang talagang patok na negosyo nun, essentials, di ba? Meta. Pero nung ginagawa mo yan, Carlo, hindi ka ba natatakot kasi may virus? Hindi ko na siya naiisip eh. Kasi... Kaysa matakot sa virus, mas nakakatakot walang pera, walang kainin. Oo, kasi syempre, isang magkasakit sa inyo, di ba? Gastos na yon, di ba? Expenses na agad yon. So,
Racket, hanggang dumating ka sa point na nagkaroon ka ba ulit ng work before flip? Before flip, wala na po. Wala na. Mm. Tas doon ka na napunta sa flip. Paano mo nalaman yung flip? Kay Kyle. Si Kyle. Mm. Oo. Si Kyle kasi, tinitrain siya ni Kit. Siguro matagal din eh. Oo, parang student si Kyle na nasa Quezon City, no? Oo nga pala, nabangga pala ni Kyle yung bumper ko, no? Naalala ko nun. Si Kyle, nga pala, papunta tayo sa ano nun? Sa... kung saan ako nakatira ngayon? Sa Philinvest ba yun? Or sa Commonwealth banda? O naalala ko yun eh. So si Kyle, yung bunsong kapatid, isa sa, second to the youngest. Tama ba? Si Kyle, na-introduce niya sa'yo yung Flip Phenomenal Soul. Or Opo. si Dane pa lang. Kasi parang at that time, wala pa akong... Wala pa po. wala pa akong shop nun eh. Kilala na lang po kita before pa magka-flip. Okay, so pinapanood mo na. Yes. Okay. Napanood ko na rin po kayo. Tapos, dumating ata sa time na tinanong Dumating ba sa time na mag-isa ka sa kwarto, tapos may cellphone ka na pinapanood mo ko? Ano naman, boss? Hindi ka nagkaka-crush sa akin. Hindi, inaalo ko lang Binibigyan lang kita ng konti ka. Kasi puro seryoso eh. So anyway, napapanood mo na. Tapos kailangan nag-apply sa shop. Saang store na? Congressional, di ba? Congressional. Yung bagong store na ba? Yung pinakabago? Opo. Okay. Sino nagsabi sa'yo na, uy, mag-apply ka kaya kay Dane? Wala naman po. Parang ginusto ko lang din. Kasi, sabi ko, kaysa mag-side hustle ako, ba't hindi ko kaya gawing mas formal? Na parang pumasok ko sa inyo na, kasi napapanood ko rin. Ay, hindi. May consignment yata po kaming pair sa inyo. So, Oo. minsan ako po yung nagpo-pull out. Tapos Oo. nakikita ko yung tao niyo po dun si Obet. Wait lang. So, okay lang yan para sabi mo si Obet. And anyway, trivia lang boss para malaman nyo lang din. Alam nyo ba yung kapatid ni kapatid ni Carlo was the very first person who invested to me. Siya yung una nag-invest sa akin. Si Giles. Saka siya rin yung taong unang nag-consign sa akin ng sapatos. Yun po dapat yung first time na mamimit ko kayo. Parang excited pa ako nun. Oo. Kaso madaling araw po yata kayo pumunta. Madaling araw ako pumunta sa bahay niya. Tulog na ako. Ay, hindi niyo ako ginising. Parang Ay, madaling dala na po araw kayo nun. Midnight nun, dala-dala nila Kyle. Kasama ko si Kyle nun. Tapos dala-dala ni Giles yung mga sapatos. Yun yung unang video ko na sabi ko meron na parang worth 500,000 worth of sapatos. 'Di ba? So shoutout sa'yo, Boss Giles. Maraming salamat. Masaya yun. Kasi I'm a man of my word. 'Di ba? Nagyari yan. So anyway, yun, nag-consign. Nagko-consign kayo sa akin. Kailan mo na desisyon na parang, try ko kayo work kay Boss Dane or mag-submit ng resume? Yun po, parang nakita ko kasi yung editor niyo po nun. Siya rin yung... Sino yun? Si Obed. Bago natin sa pangalan Tebo. So anyway, si Obet, Si Tebo, siya rin yung nag-aasikaso ng mga pairs. So parang sabi ko, baka kailangan nilang tao. Oo. Tapos nung... Kasi si Obet, videographer, bantay sa shop. Yun lang yun, Yun po. 3 in 1 Babawas. Ayop ka. Anyway. Minsan po yung taon na yun, pag nagpo-pull out ako, kakagising lang. Sabi ko, baka siya lang talaga yung bantay. So sabi ko, naisip ko, parang kailangan talaga nilang tao. Yun yung napag-desisyonan ko po. Sabi ko, lagi kong pinipilit si Kyle. Nahiya po yata siya sabihin sa inyo na, sabihin mo mag-apply kasi ako. Ba't hindi ka magpasang resume? Punta ka na lang dun. Oo. Di lagi nga siya wala eh. Yung isa lang, yung editor nandun eh. Oo. Tapos hanggang sa, parang nilakasan ko po yung loob ko. Message mo. Sabihin mo sa kay Boss Dane. Apply ako. So, piniem mo ako? Opo. Tsaka si Labo. Si Labo piniem mo sa kasi Tapos naalala ko, sinabi rin ni Jal sa akin na gusto mo mag-apply. Naalala ko yun. And then, doon na nagsimula ang lahat. Pumasok sa atin si Carlo. Ayan. Si Carlo, actually, ako kasi I'm not gonna say talagang maalam sa sapatos eh. Mahilig ako sa sapatos. Collector ako eh. Pero hindi ako katulad ni Carlo na talagang alam niya yung ano yung peke sa hindi. 'Di ba? Si Carlo talaga has given so much insights, so much learnings pagdating sa sapatos. Ikaw talaga yung isang naging empleyado ko na talagang marami din ako natutunan at napalakas talaga yung shop dahil sa ginawa mo. Kinigil ka. Yun! Di ba? And up to now, we are running. Me and Carlo has been working. Pang ilang na natin to? Towards ng... Kasi kakarenew mo lang ulit sa amin ni Boss Jay di ba? Pang ilang taon na natin to?
1 year, 8 months, 7 months. 1 year and 8 months. Ito na yung pinakamatagal mong trabaho. Opo, ito. Yun! Eh, di ba? Eh, pag natapos mo yung contract, di mga 2 years and 7 months. 2 years and 8 months. Masaya ka naman. Sobra po. Yan. Buti naman kami pinili mo. Ay, no. Uy, mahirap pricey na si Carlo. Ayan, pricey na si Carlo. Pero I am very happy kasi, syempre, pinaglaban ko din yun eh. We exceeded, actually me and Boss J exceeded our capacity for one employee. But it was never too hard for us to decide right on then na parang, sige, ito yung offer natin kay Carlo. Kasi alam namin na, ano yun eh, kumbaga, pasok sa value mo eh, as an employee. Pasok siya sa ginagawa mo, sa ad mo sa negosyo, and ngayon, natutuwa ako kasi nakikilala ka na din ng mga tao. Di ba? Meron na din, dumadating na rin sa point ngayon na pag lumabas ka, may nagpapapicture sa'yo. Opo. Ano na feel mo? Ano po, sobrang thankful tsaka parang nakapanibago. 'Di ba? Oo. Tsaka yun nga, sabi nyo nga po, parang mahirap po talaga sa akin na parang yung natapos yung contract ko, parang sabi sana gusto ko pa magstay ka. So, mga bayarin sa bahay, sana. Yeah, oo. Buti na lang po, parang last minute, parang ilang interview sana yung pupuntahan ko noon. Tapos parang sabi niya, wag mo na puntahan. Ito na lang. Alala mo ba yun, boss? Sabi ko, hindi, huwag ka na umalis. Ito offer namin. Ano, ganyan, no? Marami rin po talagang pero sabi ko, hindi, kasi parang... Kayo, gigil na gigil kayo kay Carlo, eh. So, anyway, ayun. So, happy ka naman, Carlo. I'm gonna ask you, di ba? Sobrang saya po. Masaya ka na you renewed your contract with Yes us. po. Kasi, parang sabi ko, ito kasing flip, parang naging pangalawang pamilya ko na to. Yeah. Siyempre, kayo po parang naging kuya, ganyan. Sila Boss J, siyempre, pag kahit pa paano may nag-guide sa akin, parang sabi ko, inihintay ko lang po talaga kayo na sabihin kahit pa paano na parang, sana pigilan ako ni Boss kahit pa paano. Oo. Na parang kahit pa paano mapaisip ako. Kasi willing na talaga ako tanggapin yung ibang offer eh. Oo. Tsaka may, on top of that, parang may nag-o-offer sa akin, dalawa rin, pa Dubai ulit. Oo. Yung una, yung previous Yun nga yung company. oo. Tapos pangalawa, sneaker store din na medyo related sa amin. Oo. Sa mga kamag-anak po namin. Gets, oo. Kaso, naisip ko, mas masaya yun pag umalis ako na may kasama na ako na hindi lang ako mag-isa. Kasi mahirap talaga. Kasama mo na yung maging asawa mo. Yeah! So yun po, ngayon, sobrang saya ko na nandito pa rin ako. Tsaka, syempre, excited kung saan hanggang saan pa mapupunta yung flip. Yes, and I'm very excited kasi there's so many plans and blessings on the way, and I'm happy that Carlo is still with us. Prinang ko nga siya eh, kung napanood niyo yung mga Facebook shorts natin eh. 'Di ba? And yun yung gusto kong pag-usapan, Carlo. How much do you love shoes? Kasi I'm amazed with your story kasi hindi ka material na tao eh. 'Di ba? Hindi ka naman buwibili talaga ng mga collectors na sapatos. But you know so much about shoes. How much do you love it? Nung nag-work po ako sa Dubai, kapag break time ko kasi, may mga retail store, sa mall kasi kami nakapwesto. So, pag break time ko, ginagawa ko talaga na paraan na baka may release dito. Tapos, sila kuya, mahilig na rin sa sapatos nun. Message ko sila, parang gusto kong gumawa extra income. Tapos, on that, parang natututunan ka ano ba yung mga bagong release, ano ba yung malakas dyan, inaalam namin yung market sa Dubai, kung applicable ba sa market sa Pinas, parang pwede ko pa silang padalan. Parang yung extra time ko, inaaral ko talaga yung sapatos na yun. Tapos parang sabi ko, magkano kaya yung salary nila dito? Kahit siguro wala ako masyadong sahod dito, baka masaya ako. Kasi, pagpasok ko pa lang sa sneaker store, parang ito yung gusto kong environment eh. Ito yung gusto kong nakikita sa araw-araw eh. Oo. Tapos nung yun nga po, nung pumasok ako sa flip, eto na. Yan na. Sabi ko, andito na ako. Okay pala talaga dito. Kasi syempre, bata pa lang ako, magbigay lang sa amin ng legit na sapatos. Sobrang saya na namin. What more pa kaya pag doon ka nagtatrabaho? Tsaka yun po, syempre, yung bonus yung mga katrabaho ko, yung mga nakikilala kong tao. Yeah, oo. So, paano mo paano mo malalaman yung fake? Ano po? Ano yung naging sistema mo towards that learning? Kasi barista ka eh. Naging waiter ka. Tapos, di ba,
hindi naman siya connected sa ginagawa mo ngayon. Actually, natutulong ako niyan nung bago po ako pumasok sa Flip. Okay. Ano ginawa mo? Parang nanood ako na napakaraming videos na kung paano mag-legit Legit check. check, okay. Bukod sa amoy-amoy na yan, hindi ko pa magets yung paano yung sniff test. Inaral ko lang talaga siya through videos, YouTube videos lang. Oo. Tapos pag may dumadating na bagong sapatos sa amin, ganito pala dapat. Ay, iba-iba talaga. Parang ganun po. Nagpa-practice ka ba sa mirror? Hindi po. Yung ina. Kasi ngayon may videos di ba? Siyempre, medyo pag first time mo, siyempre, ako ginawa ko yan Pre-practice ko yan Oo, promise. Pati yung conversation, pre-practice ko yan. Ikaw, ano yung naging, mo? Wala lang? Ganun, kumbaga, ano na yung nangyari? Yun na yun. Nag-practice po siguro ko, pero sa mga kapatid ko lang or sa girlfriend ko. Oo. Okay ba yung sinabi ko? Or parang ready na po kasi ready ako nung pumasok ko sa Flip. Alam ko po, vlogger po kayo. Oo. Na parang pag pumasok ko dito, May camera na. May camera na. Oo. Tsaka parang in-inform nyo rin po ako pag nung interview na parang okay lang ba sa'yo, lagi kang masasama sa vlog. Yes. Sabi ko, bago ako pumasok, dapat pala ready ako kahit papaano. Tapos, syempre, baka mamaya, di ko alam kung Englishero po kayo nun or ano eh. No, I'm not so much. So sabi ko, kung sakaling lagi ako matututukan ng camera, dapat kahit papaano, yung choice of words ko, Yeah. tapos kung paano ako makitungo sa guest, kahit wala naman kasi sigurong camera, dapat, syempre, nafi-filter out, pinag-iisipan ko talaga. Mm-mm. Ganun. And I think, Carlo, I'm just gonna say this kasi I think I've never mentioned it to you. Tayo kasi, nung mga unang buwan na magkasama tayo, I was single, of course, diba? Meron tayong bonding And now, syempre, nandito na tayo, fast forward ulit sa season ng buhay ko na meron akong partner ngayon. And nakita ko talaga yung pag-level up ng store is, I'm not gonna say it's because of me. It's because of you also. Kasi, isa ka talaga sa mga taong hindi nagkaroon ng petics. Alam mo yun, parang, okay, gusto ko lang trabaho, gusto ko lang ng pera, gano'n. Pero binigay mo yung puso mo sa ginagawa mo. And it shows, yung naging reflect nun sa ginagawa natin ngayon sa business. Kaya lumaki to is because of your work also and your hard work. Sa mga tao mo din. And I just wanna mention that kasi Flip will never be Flip if not because of Flip Mamba also. Yun, ganda na, di ba? And ako, gusto ko lang din tanungin sa'yo, Carlo, no? Siyempre, we're not gonna be, siguro blessing na lang yun kung talagang boss, kung talagang magkakasama tayo for so many years. But, if I'm gonna ask you, Carlo, ano ba yung goal mo sa sarili mo? What is your dream talaga? Ikaw, as Carlo Jimenez. Sa akin lang po. Yes, sa'yo lang. Ah, Ano yung gusto mo ma-achieve sa buhay mo? Yun. siguro dumating sa point na malalabas ko yung family namin na hindi na kailangan tumingin sa price tag or presyo ng sapatos na parang, tara labas tayo, sige bili kayo dyan. Parang ganun feeling na parang hindi na nila kailangan intindihin kung may matitira pa ba kaming pera. Or, tsaka syempre, yung kahit papaano, yung mga daily needs namin, siya, bahay, magkakasama kami kahit papaano, or kahit papaano, kotse, ganun. Ayoko talaga nung sobrang garbo na, Yeah. Oo. siguro, sa collection, siguro yun, kahit papaano, may mga, Meron ka na ngayon eh. Meron. Meron ka na ngayon. May Travis Scott ka na ngayon, di ba? Saka yung kuya mo naman, I think lahat ng halos din na sapatos, nakikita mo na rin sa kanya, di ba? Grabe din collection ng kuya mo eh. Di ba? Amazing. And, yun lang, Carlo. Maraming salamat. Thank you so Thank much you, sa unang episode na to. Napaka-solid, no? Talagang madami tayong natutunan. And, last question na lang. Para kay Flip Mamba. If I'm gonna give you an option right now, diba? Kasi hindi ka material na tao eh. Kung bibigyan kita ng option ngayon na magandang buhay, maraming pera, successful, lahat ng maiisip mo, okay? Kaya mong bilhin. Kasi sabi mo hindi ka material na tao eh. Sa tingin mo, magiging pares ka pa rin or bibili mo na lahat ng gusto mo? biling ko na. Yes! Di ba? Bili mo kasi gusto mo eh. Di ba? It will make you feel good. It will make you feel happy. It's not because being
I'm being materialistic. Di naman ganun yan eh. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, eto, ang ganda nito kasi naririnig natin ang storya ng mga bawat tao. Yung pinagdaanan mo, Carlo, I think one day, when you get to that point, na kaya mo nang bilhin ko ano yung mga gusto mong bilhin para sa sarili mo, looking back sa lahat ng pinagdaanan mo, I think you should do it. Diba? You will do it? Soon. Yeah! Alright guys, so maraming salamat Carlo Jimenez. Guys, huwag niyong kalimutan, syempre nagfa-follow kayo kay Dane Grospe, sa Flip Phenomenal Soul, kay Boss J. Huwag niyong kalimutan, hindi suportahan si Carlo because he is one of the face ng Flip Phenomenal Soul. Carlo, i-promote mo na yung TikTok mo, yung Instagram mo, yung Facebook mo para dumugin ka na ng mga tao. Go! Ayun, sa Instagram ko, at Magil Carlo, tapos sa TikTok naman, at Carlogins or Carlogins. Ganun. Yan. TikTok mo, Yun. same din? Yun po yung TikTok, Carlogins, Carlogins. Kailan ka maglalabas ng ano mo? YouTube channel mo? Ano baka soon, pag may, kasi hindi ko parang inaaral ko sa mag-edit, Oo. kaso mahirap talaga, so siguro pag kaya ko humanap ng kahit pa paano tropa or Saka kaibigan. dumadami na yung fans mo, Carlo. Nagugulat ako, merong mga babae ang pogi ni Carlo. Galon. Ay. Yari. Ang cute naman ni Carlo. Galon. Ang dami nagkaka-crush kay Carlo, di ba? So anyway, Carlo, maraming salamat. Is there anything you wanna say pa? Gusto ko lang po i-take din yung opportunity magpasalamat din po syempre sa inyo po. Kay Boss Dane, kay Boss J, kay Madam M sa mga nagtiwala sa akin. Tsaka syempre yung sa mga nanonood sa atin. Syempre wala naman din kami dito kung wala kami. Tsaka syempre yung mga ka-work, yung mga colleagues ko. Syempre yung editors din, si Miko, sila Marcel, lahat yan. Syempre sila Labo. Yung mga Sila po, staffs best friend mo natin. yan eh. Labo Earl, sabi nga ni Boss Dane, wala yung flip kung wala ako. Pero hindi, ang hindi siguro lahat tayo nandito. So, Yes. abangan nyo yung flip. Siguro, Sasabog pa yan. Sasabog pa yan. Sabog pa yan. Marami tayong plano. Kita-kits tayo sa finals. Yeah! Kita-kits tayo sa finals. And I'm very excited to do that in the future. And yun guys, so sana nagustuhan nyo tong episode na to. Napaka-solid nito. Abangan nyo yung susunod na mga episodes natin dito sa Flip Talk. Maraming salamat sa support nyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa social media ng ating store ng Flip Tomas Morato and of course ang ating Flip Las Piñas. Very soon, the Flip Las Piñas will be somewhere around Quezon City as well. And abangan nyo rin yan. Yung mga business natin on the way soon. Huwag nyo rin kalimutan guys, puntahan ng Turning Tides Marikina. Mag-open na siya on the 2nd week or 3rd week of December. Punta rin kayo sa Facebook page na yan guys. Marami tayong mga big artists na pupunta dyan. Baka makita nyo rin sila Carlo dyan. Makita nyo rin yung mga pinapanood nyo dito. Sila Miko. Si Miko, umuusbong na rin yan. Nag-viral na rin yan. Di ba? Umuusbong na rin yan. And abangan nyo. Abangan nyo kami sa BGC. Yeah! Anyway, I just wanna say guys, if you wanna do something, do it. Diba? If mag-fail ka man, take that as learnings, but keep pursuing what you really wanna do in life. And that's what I wanna tell you guys, na walang imposible, basta wag ka subuko. So guys, maraming salamat sa inyo. This is your boy, Dane Grospe, and I'll see you on the next episode. God bless.